Panginoon para sa atin ngayong umaga. And dalangin ko na maging maayos po ang pagkatanggap natin ng mensahe nito at ang pagbabahagi ko sa inyo ngayong umagang ito. Manalangin muna tayo. Panginoon, Ikaw po ang aming inaasahan, lalo na sa mga oras na ito, na ipapahayag ang inyong banal na salita. Tulungan mo ang aming pakikinig at ang aking pagpapahayag ng mensahe nito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang kalooban ninyo at yakapin namin ang kalooban mo at makita namin ang patuloy na hangarin mo na kami ay mapabuti, na kami ay magabayan sa aming buhay, ang inyong mga anak na malalayo sa kasamaan, malayo sa mga bagay na kinamumuhian mo rin. At kami ay magkaroon ng malalim na pag-ibig sa mga bagay na iniibig po ninyo. O Panginoon Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang mga oras na ito. Ang lahat ng aming limitasyon ay higitan po ninyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Meron po ako isang tanong. And hindi na ako kapaligoy-ligoy pa. Diretsahan po itong magiging tanong ko po sa inyo. Para makatulong po sana na maihanda kayo sa pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Sino sa atin ang nasubukan na magtago? Magtago ng sarili, magtago ng isang bagay, magtago ng isang sekreto, magtago ng kasalanan. Napakiramdam natin ngayon, or maaaring hanggang ngayon hindi mo pa rin siguro nararamdaman o nakikita na yun ay kasalanan. Na yun ay hindi karapat-dapat na itago. At hindi karapat-dapat na kasiyahan. Lalong-lalo na kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesucristo. Ngayon, nakikita mo na yung mga bagay na ito or pinapakita sa iyo ng Panginoon, hindi na ito angkop sa akin ngayon. Hindi na ito angkop sa aking kalagayan ngayon. Baka may galit ka sa puso na hindi mo pa napapatawad o naibibigay ng kapatawaran sa kung sino man. Or maaaring napakaliteral. Tumitingin ka sa internet, alam mong hindi tamang tignan. Baka may inggit ka sa kapitbahay mo, sa kasamahan mo sa trabaho, na kahit saan ka pumunta, hinahabol-habol ng isip mo, ng puso mo, yung mga bagay na to. Sa kabila ng ginawang pagbabago ng Panginoong Diyos sa puso mo, sa kabila ng ginawa niyang pagbabago nung ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo, meron pa rin ganitong mga parang tinatawag kong yung sumasalingit. Sumasalingit na pagbabalik ng mga bagay na sana ay iniwanan na natin at tinalikuran na natin. Ganito po yung sitwasyon ng mga sinulatan ni Pablo dito sa Colosas sa patuloy nating pag-aaral sa sulat niya sa mga mananampalataya noon. Sila ay mga bagong mananampalataya lang din. Mga bagong mananampalataya sila na lumaki sa mundong puno ng kasalanan. Kasalanan na hindi lang tinitignan ng mga tao nung panahon na iyon, hindi lang nila tinitignan na mali or hindi nila nakikilalang mali, hindi nila kinikilalang kasalanan. Higit pa doon, ito ay tinatanggap at pinagdiriwang pa nga
bilang normal na bahagi ng buhay. Ilan doon ay makikita natin dito sa pag-aaral natin ngayong umaga. At ngayon, bilang mga Kristiyano na, bilang mga kumilala na kay Kristo, bilang mga nagsuko na ng buhay kay Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas, sinasabi ni Pablo sa kanila na kailangan nilang ipamuhay ang isang bagong klase ng buhay. Dito sa ating pag-aaralan sa chapter 3, mula verse 5 hanggang verse 9, hindi lang basta nagbigay si Pablo ng listahan ng mga bawal. Yun minsan yung problema sa pananaw ng marami tungkol sa pagiging Kristiyano. Ay, ayoko dyan, daming bawal. Di ba? Doon pa lang lumalabas na hindi ka handang talikuran. Yung mga alam mo ng bawal, pero gusto mo pa rin gawin. Di ba? Alam mo ng bawal, pero ayaw mo ipagbawal sa'yo. At ayaw mong talikuran. Yun ang karaniwang paningin at pananaw ng maraming tao. Ibig sabihin, kung ganun, meron ka pa rin ganung pananaw, maaaring hindi pa nababago na, wala pang ginawang pagbabago ng Diyos. Pagbabago ang Diyos sa puso mo, patungkol sa paningin mo sa kasalanan. Dito sa text na ito, dito sa mga talatang babasahin natin at pag-aaralan natin, Colossians chapter 3 verses 5 to 9, again, hindi lang siya nagbibigay ng mga listahan ng mga bawal. Bawal to, bawal yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to. Ang kanyang mensahe ay mas malalim pa doon. Ang sinasabi niya dito, dahil ang inyong katayuan, ang ating kalagayan, kung Kristiyano ka na, kung talagang nagsuko ka na ng buhay mo kay Kristo, dahil ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay nabago na. Remember? Binuhay na muli kasama ni Kristo. Tapos ano pa yung sinabi niya? Namatay na sa kasalanan. Dahil nangyari na yon sa buhay natin, kaya naman, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa katotohanan yon. Meron siyang 3 pangunahing utos na gusto ko tignan natin sa umagang ito. Una, ilibing ang mga kasalanan. Particularly, kasalanang sexual sa iyong buhay. Okay? Ilibing ang mga kasalanang sexual sa iyong buhay. Mula verse 5 hanggang verse 7. Actually, verse 5 lang yan. Mula verse 5. Chapter 3, verse 5. And then, pangalawang utos. Isa-isip. Okay? Isa-isip ang pananaw ng Diyos sa kasalanan. Isa-isip ang pananaw ng Diyos sa kasalanan. Verse 6 at 7. Verse 6 at verse 7. Panghuli, verse 8 hanggang 9, itakwil ang mga kasalanang sumisira sa pagkakaisa. Itakwil ang mga kasalanang sumisira sa pagkakaisa. Itong tatlo na ito, na utos na ito, ang magtuturo sa atin kung ano ang tanging nararapat na pagtrato sa kasalanan. Ganito ang tanging nararapat na pagtrato sa kasalanan. Wala nang iba. Ganito tinuturo sa atin ni Pablo. Paano ba dapat tignan ng kasalanan? Bago ako maging tagasunod ng Panginoon, bago ako ma-born again, siguro pag binanggit ko yung born again, gusto ko lang bigyan ng liwanag yun ng konti. No? Hindi yun yung, pag sinabi mong born again ka na, hindi yun yung parang, ay, saan ka umatin? Ay, doon ako umatin sa iglesia ni Cristo. Ikaw, ako doon ako sa born again. Na para ba ang born again, pag sinabi mo, kasi yun na yung pagkakaintindi ng maraming tao eh. Parang isa pang samahan
ng mga tao na nagtitipon-tipon ang tawag sa kanila, born again. Okay? Hindi ganon. Ang salitang born again, pag tinranslate mo sa Tagalog, ipinanganak na muli. Ibig sabihin, yun ay pangyayari. Kaya nga, binigyan ko ng diin yan before, mga nakaraan linggo. May nangyari sa buhay mo. Ipinanganak kang muli. Bakit? Kasi namatay ka na. Namatay ka na sa dati mong pagkatao, so binuhay kang muli, kaya ipinanganak kang muli. Okay? Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Doon sa John chapter 3. Doon kay Nicodemo. Sinasabi niya doon, dapat maging member ka ng born again. Hindi niya sinasabing gano'n dito. Sinabi niya, kailangan may mangyari sa'yo. Anong kailangan mangyari sa'yo? Kailangan mong ipanganak na muli. At nililinaw niya doon na hindi yung babalik ka sa sinapupunan ng nanay mo, tapos ilalabas ka niya ulit o pinanganak kang muli. Imposible yun. Dahil hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi niya rito, may magbabago sa iyo. May kailangang baguhin sa iyo at Diyos lang ang makakagawa nun. Bibigyan kanya ng bagong buhay, bagong paningin tungkol sa kabanalan ng Diyos, bagong paningin sa lahat ng bagay, bagong paningin sa kasalanan na hindi mo nakikita noon. Yun yung pagiging ipinanganak na muli. Pagiging born again. Okay? Malaki sinasabi ko ito dahil malaki po yung halaga ng pagkakaintindi natin doon dito sa ating pag-uusapan. Kung ikaw ay pinanganak ng muli, ang sanggol, walang muwang. Di ba? Tama ba? Kung ipinanganak kang muli, may aspeto ng pagiging kawalan ng muwang sa iyo patungkol sa kasalanan. Patungkol sa mga bagay na hindi nakakapagbigay kasiyahan sa Diyos. At bahagi yon ng tanging nararapat na pagtrato mo sa kasalanan. Hindi na siya kaingga-inganyo. Hindi na siya dapat kagusto-gusto. Dapat ang tingin na natin doon ay kasuklam-suklam. Dahil ganoon ang tingin ng Diyos sa kasalanan. Kahit na ano pa yan. Ang kagandahan dito, meron siyang dalawang klaseng grupo ng mga kasalanan na binigay dito. So, kasi kapag ang kagandahan nito, kaya ko sa piniling talakayin natin ngayon ng isang Sunday, para lang hindi natin isipin, ay ito mga seryosong kasalanan to, mga mabibigat to. Yung isa hindi masyado. Kagaya ng sinabi dito, pagsisinungaling. Kung ikukumpara mo yung sinasabi niya na pangangulo niya at pagsisinungaling, meron pa tayo diyang leveling. Di ba? Yun yung karaniwan na paningin ng mga Pilipino. Ay, ako nagsinungaling lang ako. Siya, nangalunya siya. Mas matindi siya. Di ba? Tapos titignan mo, meron pa nga dito na pag tinignan mo, yung isa kakulong-kulong, yung isa hindi. Pero pareho dapat ang maging trato mo sa mga kasalanan na to. At yun lang ang tanging nararapat na pagtrato mo sa kasalanan. Pareho. Isa lang. So tingnan po natin isa-isa. Ano yung unang iniuutos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng binigay ni Pablo ang utos dito? Una, ilibing ang mga kasalanang sexual sa iyong buhay. Gusto ko bigyan ng emphasis yun, yung kaibahan niya. Doon sa isang grupo. So basahin natin yung Colossus chapter 3 mula verse 5 hanggang verse 9 ng tuloy-tuloy. Bago tayo pumunta doon sa unang punto. Colossus chapter 3 verses 5 hanggang 9. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos.
ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. So, unang utos, ilibing ang mga kasalanang sexual sa iyong buhay. Verse 5, pag tinignan nyo dyan, wala kang makikita dyan na ilibing. Ang makikita mo lang dyan, patayin. At anong ibig sabihin ng patayin dito? Ang ibig sabihin ba niyan, pahirapan mo yung sarili mo? Ibig sabihin ba niyan, mag-suicide ka? Ang ibig sabihin ba niyan, kagaya nung baka minaalala kang sinabi ng Panginoong Hesus nung nagtuturo siya noon sa gospel. Kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo yan. Kung yung kamay mo, putulin mo yan. Kung yung paa mo, putulin mo yan. Mas mabuti na makapunta ka sa langit ng walang paa, kulang yung mata, or walang mata, kaysa itapon ka sa impyerno na kumpleto ang buong katawan mo. Yun ba yung ibig sabihin niya rito? Unang-una sa lahat, yun ba ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya yon? Hindi. Ang sinasabi lang ng Panginoon, gawin mo ang iyong magagawa para iwasan ang kasalanan. Sa pinaka-radikal na paraan. Kasi bakit? Bakit? Kahit putulin mo tanggalin mo yung mata mo, sa tingin mo, hindi ka na magkakasala. Marami po akong nakilala, o hindi man marami, ilan lang. May mga nakilala ko, doon sa Baguio kasi may mga nagmamasahe, partially blind. Meron akong mga talagang nakilala at sinasabi nila, aba, meron silang number 2 na asawa. Bulag yun. O, hindi pala asawa yun, sorry. Hindi number 2 na asawa. Pangalawa, basta number 2, alam nyo na yung ibig kong sabihin. So, ibig sabihin, kahit bulag ka, magkakasala ka pa rin. Dahil sa puso yun nanggagaling. Okay? Pwede kang mainggit, buti pa iba nakakakita, ako hindi. Buti pa iba, mas malinaw yung paningin, ako hindi. Buti pa iba, mas nakakapagtrabaho kaysa ako hindi. Ganito lang kaya kong gawin. Although may kapansanan na hindi ganoon mag-isip, pero hindi ibig sabihin nito na ligtas ka na sa kasalanan. Kapag ginawa mo yun, putulin mo yung kamay mo, kaya hindi yun ang inuutos niya. Ang sinasabi niya ritong patayin, kaya nga hindi ko ginamit yung sa point natin na patayin eh. Ang ginamit ko, ilibing. Bakit? Pwede ka naman maglibing ng buhay eh. Tama ba? May mga nililibing ng buhay. Pero pagkatapos nun, namamatay. Tama? Ilibing, sinasabi ko na ilibing kasi ang konsepto rin ng paglilibing, inililibing mo yung mga patay na. Di ba? So, ang gusto kong sabihin dito, at parating sa atin, at alam kong pinaparating din ni Pablo, siguraduhin mong patay na. Patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Okay? Sinasabi niya rito na, yung pagkakasulat niya dito, ganito niya sinasabi yan, patayin mo na ngayon din. Ngayon din. Gawin mo ito ng may determinasyon. Gawin mo ito ngayon ng buong puso't isip. Huwag kang manghinayang. Hindi ito mangyayari ng kusa. Okay lang, late. Siguro pag nagtagal, mawawala din yun. Kailangan mo mag-effort. Sa grasya ng Panginoon, kailangan nating gawin na magbigay ng ating puso't isipan para gawin ito.
Hindi ito parang ikaw o ako, pag tumanda, mamamatay din. Pusa, hindi ganun. Iba ito. Kasalanan ito. Kailangan maging intentional tayo sa desisyong patayin ang kasalanan sa buhay natin. Lalong-lalo na ito. Bakit isang aspeto kung bakit sinasabi niyang patayin dito? Kasi pag dinignan natin, nabasa natin kanina, yung mga kasalanang sinasabi rito, ako ang tingin ko, para sa akin, itong mga kasalanan na ito, pabalik-balik to eh. Di ba? Pabalik-balik to. Hindi to titigil. Nag-say no ka ng once, tapos na, hindi na siya babalik. Hindi. Babalik pa yan. Uulit-ulitin yan. Kagaya ng ibang kasalanan, pero iba ito. Kaya ang kailangan natin dito, patayin, tanggalan ng buhay, para hindi na makakilos pa laban sa atin. Kung hindi natin sadya, determinadong papatayin ang mga kasalanang ito ang papatay at sisira sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, tignan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Lucas chapter 9, verse 23. Ang sabi ng Panginoon tungkol sa pagsunod sa Kanya, tungkol sa pagiging tagasunod ng Panginoong Kristo. Chapter 9, verse 23. Page 89. Nasa page 89 yon ng New Testament. At sinabi niya ni Jesus sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Again, hindi ito literal na magpapasang ka ng krus sa likod mo. Sa araw-araw. Ang ibig sabihin lang nito, sinasabi niya, hindi niya rin sinasabing pahirapan mo yung sarili mo para talagang mapatunayan mong tagasunod kita. Ang sinasabi niya rito, patuloy, araw-araw, na pinapako mo yung kasalanan mo. Kasi pinako na yung kasama ni Kristo. Nung siya ipinako sa krus noon, ng minsanan. Kaya ipakita mo na yon ay patay na. So again, hindi ito good works. Ito ay obedience, pagsunod, response sa kung ano yung ginawa na ng Diyos sa atin. Ipapakita lang natin, ang ginagawa lang natin dito, pinapatunayan natin sa kanila na ginawa na to sa akin ng Panginoon. Niligtas niya na ako. Binayaran niya na yung kasalanan ko. Kaya ganito. Kaya ako mabubuhay ng ganito. Hindi baliktad. At kasama dito, sa pagpatay na to, dapat meron tayong pagbabantay sa sarili. Kailangan bantayan mo yung sarili mo. Ano yung babantayan mo yung sarili mo? Titignan mo mabuti palagi yung sarili mo? Hindi. Palagi mong babantayan anong ginagawa mo. Anong iniisip mo. Anong binabalak mo. Tama ba yan? Meron bang kinalaman kasalanan dyan? Siyempre may pananalangin din. Manalangin ka palagi, lalo na kapag ikaw ay natutukso na gumawa ng kasalanan. Natutukso ka. Dahil itong mga to na binanggit niya mga unang grupo ng kasalanan dito, talagang matinding tukso ang meron dito. Sa totoo lang. Kaya hindi mo babaliwalain, mamaliitin ang pananalangin. Pangatlo, dapat may disiplina. Hindi pwedeng walang disiplina. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa na lang, hindi pwedeng ikaw, hayaan mo na lang na parang manood ka na lang. Halimbawa, kung manood ka na lang kung ano-ano. Okay lang yan, Kristiyano na ako, kayang-kaya ko nang i-filter yan. Pero hindi. Makakita ka lang ng hindi mo dapat makita, matutukso ka. O pwede kang matukso. Huwag mong maliitin yon. Huwag mong pagtiwalaan ang sarili mo.
Hindi pwedeng hayaan mo lang na mangyari yung ganun. O kung ano-ano titignan mo sa internet. Lalo na kapag sa Facebook ngayon, yung mga reels, di ba? Yung mga dire-diretso lang na mga videos. Kailangan, bantayan mo yung sarili mo, manalangin ka, bago ka humawak ng cellphone. Tulungan niyo po ako, Panginoon, ano naman yung lalabas dito. Alam mo kung ano yung gusto ko lang hanapin. Pero pag may lumabas na kakaiba dito, tulungan niyo po ako na iwanan. Huwag mo naman sirain yung cellphone mo. Kung hindi naman kailangan. Hindi pwedeng sabihin na, papatayin ko na lang yan siguro next week. Hindi ganyan na sinasabi ni Pablo ngayon. Sabi niya ngayon. So, tignan lang natin yung mga sinabi niya rito. Gusto ko lang maging malinaw sa inyo kung anong picture nitong mga kasalanan na to. Baka kasi, meron lang tayong picture ng mga particular na picture dito na hindi natin alam, ay, kasama pala yun. Pati pala yun. Kasama pala dun sa sinasabi niya na kasalanan dito. So, una, sabi niya, pakikiapid. So, pag sinabi mong pakikiapid, anong unang mapapasok sa isip niyo? May asawa, nangalunya. Tama? Pero hindi ganun yung sinasabi niya rito. Sa English, sexual immorality. Merong isang Tagalog version na sabi, sexual na immoralidad. Pag dinescribe mo ang isang tao na immoral, anong ibig sabihin? Immoral ka. Anong ibig sabihin pag sinabi mo sa kanyang ganun? Merong immoralidad. Merong bagay siyang ginawa na hindi katanggap-tanggap. Yung salita niya dito, sa original na salita, doon natin nakuha yung English na salitang pornography. Ang sabi niya doon kasi, bagbanggitin ko lang, para maniwala kayo, na doon kinuha. Porneia. So doon natin nakuha yung pornography. Ano ibig sabihin ng pornography? Lahat ng malalaswa. Yun. Sumasaklaw ito sa lahat ng klase ng kalaswaan. Pornography, pakikiapid. Ano yung pakikiapid? Sabi ni Jesus, hindi lang yung pakikiapid ay may asawa ka, naghanap ka ng iba. Hindi lang yon. Ang sinasabi niya, pwede kang magkasala ng pakikiapid kahit hindi ka pa nag-aasawa, kahit wala ka pang asawa. Ang sabi niya, tumingin ka lang ng may pagnanasa. Parang gusto mo na may mangyari, may gawin ka dun sa kung sino man yon. Nagpaplano na yung isip mo. Nakikiapid ka na sa puso mo. Kasalanan na yon. Hindi pa yun po pwede na, hindi ko naman ginagawa, Panginoon, kaya hindi pa yun kasalanan. Kasalanan na yon, sabi ni Jesus. Siya mismo ang nagbigay ng kahulugan ng ganon. Kaya wag mong baguhin. Para lang makalusot ka. Hindi ka lulusot. Yung sinatawag na pakikipagtalik nang hindi pa kayo mag-asawa. Kasama yun doon. Yung premarital sex. Yung paggawa ng isang bagay na ginagawa lang para sa mag-asawa. Pag ginawa mo yun, nagkakasala ka ng pakikiapid. Homosexuality, yung pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Lalaki, babae. Prostitution. Ito pa, incest. Ano yung incest? Kamag-anak. Ginagawa mo yung mga ganong mahalay na gawain sa kamag-anak mo, pakikipagrelasyon sa kamag-anak. Kasama yun. Meron pa, yung tinatawag na bestiality. Ano yung bestiality? Yung medyo maselan lang ito, pero yung pakikipagtalik sa hayop. Nakakabalita kayo ng ganun. Nakakabalita tayo ng mga ganun. Totoo po yun. Kasama yun dito. At iba pa, meron pang tinatawag na, ito yung uso-uso sa kanila nung time na to. Gusto ko lang bigyan talaga ng diin to para makita lang natin kung gaano ito, para makita natin kung bakit ganoon na lang yung point 2 natin. Okay? Meron tinatawag na pedophilia. Alam niyo yung pedophilia? Ang pedophilia, ito yung
may matandang, hindi naman sobrang tanda siguro, basta mas matandang lalaki, tapos makikipag-relasyon at makikipagtalik sa mas bata. Kaya nga 'di ba, pedo, parang pedia. Ang pedia, pediatrician, doktor ng mga bata. Kaya pedo, bata, pedophilia. Okay? Ngayon, sa atin, siyempre, ano yan? Parang no, di ba? Uy, grabe ka naman, bata-bata niyan. Ganun na reaksyon natin, pero sa time nila, normal yun. Normal yun. Sa time na sinasabi ni Paul dito. At maaaring ilan sa kanila may kakilalang ganun, or maaaring ilan sa kanila doon galing. At sinasabi niya rito na hindi lang yon, hindi lang matandang lalaki, tapos batang babae. May time na matandang lalaki din yung inaabuso. Lalaki din. So, ganun siya. So, lahat talaga. Lahat ng ito kasama dito sa sinasabi niya. Okay? Naalala ko lang to, no? Ito yung halimbawa lang ng talagang pagkabulag ng tao sa kasalanan. Meron isang alak na, nung time na yon, nung kino-commercial siya ay 15 years na alak. Alam niyo kung paanong, ang sabi niya doon sa kanyang commercial, sabi niya, nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Di ba? I-endorse mo yung produkto sa ganung paraan. At alam natin na kung anong iniimbitahan nun. Ano ang pinapasok nun sa isip ng tao. Di ba? At kaingga-inggan nyo yun. Kaya nila ginamit yun sa tao. Ganun yung ibig sabihin nun. Ay sinasabi ko dito, wala na tayong hiya na gawin yung mga ganun. Naisipin yung mga ganun. Gamitin yung mga ganun sa pag-endorso. Di ba? Immoralidad ito ay mga listahan ng immoralidad na talagang hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kaya natakot si Pablo nung marinig niya na ito ay lumitaw sa Korinto noon. Sinabi niya yan sa unang Korinto chapter 5 verse 1. At sinabi niya sa kanila sa susunod na chapter na, iwanan nyo na yan. Ganyan kayo dati, bago kayo naligtas. Iwanan nyo na yan. Yun ang sabi niya. Basahin ko lang. And then we will proceed. Ang sabi niya, unang Korinto chapter 6 verse 9. Unang Korinto chapter 6 verse 9, page 211. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, ayun yun. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, pag nagnanakaw, sakim, naglalasin, nagnalait ang kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo ng sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Napaka-opposite na niyan sa kung sino na kayo ngayon. Kaya iwanan nyo na yan, ilibing nyo na yan. Malinaw po ang pananaw ng Biblia tungkol sa immoralidad, tungkol sa kasalanan na ito. Yung iba kasi medyo magkakahawig na lang. Kaya biglang ko lang to ng diin. Ang sabi sa unang Thessalonica chapter 4 verse 3, nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Kita nyo ba't nagkalat yung ganitong klaseng pag-uutos ni Pablo sa iba't ibang bahagi ng Biblia? Kasi common to. Common ito. Babae o lalaki. Yan ang isa sa mga kaakit-akit na maranasan. At gustong maranasan hanggang ngayon ng marami. Kaya nga ang daming early pregnancy. Di ba? Kaya ang dami ngayon abortion. Bakit ina-abort?
Kasi hindi ready. Kasi hindi ka pa kasal. Ginawa mo na. Saan nagmula yon? Dito. Sa mga sumunod na sinabi niyang kasalanan. Dito nagmula yon. Bago mo pagawin yon, may pinagsimulan yon sa puso mo. Ang sabi niya sumunod. Pagkatapos nun, karumihan. Ano yung karumihan dito? Impurity. Sa ibang translation, kalaswaan, kahalayan. Kaya sinasabi, ito yung mismo sinabi ni Jesus na, ang sino man tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, nangalunya ka na, hindi mo pa ginagawa. Kapag hindi mo na-control yun, kinontain yun, doon na, gagawin mo na. Kaya doon yun nagsisimula, karumihan. Karumihan ng isip. Tapos ano pa yung sumunod na sinabi niya? Yung pangatlo, mahalay na simbuyo ng damdamin. Ano yung mahalay na simbuyo ng damdamin? Sa English, passion. Passion. Masamang pita. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Roma na dahilan. Nung hindi na makontrol. Hindi na makontrol ng tao yung kanyang passion patungkol dito. Kaya ang sabi niya sa Roma chapter 1 verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Judgment yon ng Panginoon. Hindi yun, yes, enjoy! Magagawa na natin. Pinayagan na tayo ng Diyos, hindi ka pinayagan. Hinayaan ka. Iba yun. Iba yung pinayagan sa hinayaan ka. Wala na siyang pakialam sa'yo. Bahala ka na, mapapahamak ka. Gusto mo yan eh. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan at marami pa. Lalaki ganun din. Vice versa. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Pero kung ganito ka at aaminin mo sa harapan ng Panginoon, paano nga kung ganyan ako ngayon? Paano na? Sabi niya, paparusahan ako sa masasamang gawa. Remember, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ganyan kayo noon. Pero, may pagkakataong ibinibigay ang Diyos para manumbalik ka sa Kanya. Para maligtas ka sa walang kabuluhang pamumuhay na yan. At dun din sinasabi niya rito, dun sa pang-apat, sinasabi niya masasamang pagnanasa. Evil desire. Pero sinabi niya dyan sa huli, kasakiman. Kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. In short, ganito lang. Yung kasakiman na sinasabi dito, dahil sa kagustuhan mo na ng mas marami pa, dinudiyos mo na yung sarili mo. Hindi na Diyos, hindi na yung tunay na Diyos ang Diyos para sa'yo. Hindi na siya sinusunod mo eh. Sinusunod mo na yung sarili mo eh. Yun yung sinasabi niya rito kasakiman. Yun ay kahulugan or kasing yun ay kapantay ng pagkakaroon, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wala naman akong Diyos-Diyosan sa bahay namin. Hindi naman ako yumuyuko sa kahit kanino. Pero pag tinignan mo, inassess mo yung buhay mo, gusto mo palagi, ang dali mong mainggit sa iba. Gusto mo, meron ka rin noon, meron ka rin nung iba. Wala ka. Nagiging sakim ka. Gusto mo sa'yo lang, mas marami sa'yo. O kaya naman, pwedeng pagandahin to eh. Yung sinasabi niya na competitive. Diba, kailangan daw ganun, competitive ka eh. Para hindi ka maungusan. Pero yung pala, iba na yung intensyon ng puso mo. Gusto mo lang na hindi ako pwedeng maangatan ng iba. Ako lang. Sa akin lang. Kasakiman yun. Dinudiyos mo na yung sarili mo. Imbis na ang tunay na Diyos. So bakit kailangan nating patayin to? Bakit kailangan patayin? Second point. Bakit kailangan patayin? Aabot ka ba, Pastor? 3 yun ah. Aabot tayo. Pangalawa. Isa-isip. Ano sinabi ko kanina pangalawa? Isa-isip ang pananaw ng Diyos sa kasalanan. Ano yung verse 6 at saka verse 7? Dahil sa mga ito,
sa mga kasalanang yon, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So yun yung una. Una, isaisip mo ito. Anong pananaw ng Diyos sa kasalanan? Nasusuklam siya sa kasalanan. Kaya paparusahan niya ang kasalanan. Pagkatapos ng bigay yung unang listahan, sinasabi ni Pablo dito, na para siyang sumisigaw. Hindi niya lang binubulong to. Kailangan mong malaman kung bakit. Kasi ito, nakakatakot ang galit ng Diyos sa mga taong gumagawa nito. Kaya binanggit ko kanina, unang Korinto chapter 6, verse 9. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan yon. Kasama ito. Ang kasalanan ay nagdadala ng galit ng Diyos. Ang kasalanan ay nagdadala ng galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos ay hindi isang marahas or yung parang trip lang ng Diyos. Hindi ko nagustuhan yan, paparusahan kita. Hindi. Hindi rin yun parang emotion lang. Parang tayo, di ba? Ganun tayo magalit minsan eh. Uy, na-offend mo ako ah. Ang Diyos talaga, karapatan niya na ma-offend sa lahat. Sa atin. Siya lang ang may karapatan na ma-offend. Bakit? Dahil wala siyang ginawang masama sa'yo, sa akin. Siya lang ang may karapatang ma-offend sa kasalanan na ginagawa natin. Sa ginagawa natin. Dahil hindi yun karapat-dapat sa Kanya. Ang sinasabi niya rito sa atin ngayon, isaisip mo to. Okay? Huwag mong iwawaglit sa isip mo kung ano ang tingin ng Diyos sa kasalanan na ganito. Kasi kapag nawaglit yan sa'yo ng isang sandali, magiging appetizing yan sa'yo. Ano yung ibig sabihin appetizing? Ano ba yung appetizer? Panghimagas. Ano yun? Sorry. Pampagana. Gaganahan ka dyan. Pag isang sandali makalimutan mo, anong tingin ng Diyos dito? Ano ang kanyang damdamin para dito? Hindi siya nalulungkot lang sa kasalanan. Ay, napalungkot mo ang Diyos. Ginawa mo to. Ang sabi niya rito, hindi. Paparusahan. Bakit? Kasi galit ang Diyos sa kasalanan. Kahit anong klaseng pagpababaw ang gawin natin dyan. Hindi mababago yung katotohanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga kung hindi mo tatanggapin yung kaisa-isang nagpahupa ng galit ng Diyos sa kasalanan, sino yun? Si Kristo Jesus. Anong sabi niya? Mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus mismo sa Juan chapter 3 verse 36, maliban na tanggapin mo tong kabayaran ng kasalanan mo na binayaran ni Kristo, hindi bababaw yung parusa ng Diyos sa kasalanan mo. Kahit nagpapakabuti ka, ay, baka hindi na ako sa impyerno pupunta, siguro sa purgatorio na lang. Wala nga purgatorio eh. Hindi bababaw yun. Ito lang yan. Pinatawad ka na o hindi pa. Walang gitna. Kaya kailangan mong seryosohin kahit gaano parang kaakit-akit itong mga bagay na to. Huwag mong hayaang magsisi ka sa bandang huli. Yan ang pandaraya ng diablo sa atin. Pangalawang dahilan. So, yun yung unang dahilan. Pangalawa, sabi niya sa verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. So, ano yung pangalawa na sinasabi na isaisip natin na pananaw ng Diyos sa kasalanan? Dito naman, sinasabi niya rito, ito ang tingin ng Diyos. Okay? Ang kasalanan ay bahagi ng iyong nakaraan. Kasi bakit? Binayaran na yan ng anak niya eh. Binayaran na yan ni Kristo eh. Hindi nga lang yung nakaraan eh. Pati yung mga magagawa mo pa. Hindi sabihin, pwede ko pang gawin. Bayad na pala eh. Hindi. Kaya ang sinasabi niya rito,
Namuhay na kayo noon sa ganyan. Diba? Ganyan kayo namuhay noon, nakaabang na yung galit ng Diyos sa inyo noon, sa atin noon. Kasi ganyan tayo namumuhay noon eh. So ngayon, tinanggal na ng Diyos yon, pinatawad na ng Diyos yon. Gusto mo ba ibalik ulit yung galit ng Diyos sa'yo? Na parang binabaliwala mo kung ano yung ginawa ni Kristo? Yun yung sinasabi nung sumulat sa Hebreyo eh. Sa mga sinulatan niya. Yung mga nagpapatuloy sa kasalanan ng ginagawa natin, nilalapastangan natin yung ginawa ni Kristo sa pagbabayad sa kasalanan. Parang ganun lang. Tapos hindi lang yon. Sinasabi niya, wala nang iba, hindi naman na po pwedeng patayin ulit si Kristo. Para lang bayaran yung patuloy na ginagawa mo kasalanan. Minsanan lang yun. Kinailangang ipadala ng Panginoong Diyos ang kaisa-isa niyang anak, ang pinakamamahal niyang anak, para lang bayaran yung kasalanan na ito. Hindi ganun kaliit yun. At isa pa, sabi niya, bahagi ito ng nakaraan. Hindi ng kinabukasan natin. Napaka-personal ang sinasabi dito ni Pablo sa atin. Katulad nito, yung sinabi niya sa taga-Efeso. Tignan ninyo yung sinabi niya sa Efeso chapter 2. Baka kabisado na nga ito ng iba sa inyo. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kita nyo dito? Kahit dito sa ibang sulat ni Pablo, sinasabi niya, isa-isip nyo. Huwag niyong kalimutan kung ano yung katotohanan. Tungkol sa inyo, tungkol sa paningin ng Diyos sa kasalanan, palagi niyang ginagawa yon. Sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan ng ipapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito tayo. Ayaw nating pasakop sa Diyos. Maniwala tayo sa hindi. Ganoon ang buhay natin. Ayaw natin na dinidiktahan tayo kahit ng Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya nga, balik tayo sa Colossus chapter 3, verse 7. Kayo man ay nabuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon. Yung isang implikasyon din nito, okay? Dapat ikaw at ako, kung ikaw niligtas ka na ni Kristo, huwag magiging sobrang napakababa ng tingin mo sa iba. Na parang hindi ka galing doon. Magkaroon ka rin ng awa sa kanila. Makita mo rin yung pangangailangan nila ng kaligtasan. Dahil kung anong kalagayan mo noon, ganoon din yung kalagayan nila ngayon kung hindi sila babaguhin ng Panginoon. Kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita, na marinig ang tungkol kay Kristo. Bakit babalik ka pa? Kung mayaman ka na, bakit babalik ka pa sa hirap? Kung niligtas ka na, bakit babalik ka pa doon sa panganib? Pangatlo, itakwil ang mga kasalanang sumisira sa pagkakaisa. Anong ibig sabihin nun? Verse 8 at saka verse 9. Sabi niya, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit. I know mahaba ito kung iisa-isahin ko yung mga sinabi niya rito. Kaya hindi ko iisa-isahin ito. Pero gusto ko lang makita natin dito, anong sinabi niya? Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito.
Ang sinasabi niya na itapon or itakwil dito, sabi niya, una, itakwil, tapos sa verse 9, o pareho lang din pala, itakwil lang ang sinabi niya rito. Itakwil at saka iwasan. Itakwil at saka iwasan. Ang ibig sabihin nito, talagang alisin mo na. So, hindi kailangan patayin. Hindi ko alam kung bakit ganun ang sinabi ni Pablo dito. Bakit yung isa patayin? Ito, itakwil mo lang. Ibig sabihin ba niyan, mas mabigat talaga yung kasalanan nung una kaysa dito? Hindi. Sinabi ko na kanina, walang kailangang paglalagay ng level. Kung alin yan ang nagagawa mo, pareho yan na kasalanan laban sa Diyos. Yung sinasabi niyang galit dyan, hindi yung parang galit ka lagi, yung mukha mo laging galit. Hindi, nasa loob mo pa lang. Hindi pa lumalabas. Yun yun. Tapos, yung sinasabi niya na puot, yan na yan. Lumabas na ngayon. Sa salita mo, sa itsura mo, sa action mo. Pero sa loob mo, yung sinasabing galit dyan, meron ka na sa puso mo. Gusto mo nang gumante. Hindi mo lang pinapakita. Pero hindi mo na napigilan, naging puot na siya. Tapos, naging sama ng loob. Gusto mo nang manakit. Hindi ka lang galit. Gusto mong gawa ng masama yung iba. Tapos, ito pa ang isa. Nasisiyahan ka kapag nabalitaan mo may nangyaring masama sa kanila. Hindi ikaw may gawa nun, pero masaya ka. Buti nga sa kanya. Yun ang naisip mo, ito yung kasalanan na yun. Yung sinasabi niya rito na panlalait. Wala na ako sinasabi dun Kasama yon sa panlalait. Yung kasamaan sinasabi niyang, yung tawag kasi sa English yun, malice. Tapos yung magsasalita ka na ng hindi totoo. Tungkol sa taong yon. Mabigat din to Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya rito, yung paglalapastangan sa Diyos, yung ginamit niyang salita rito, ay parang yung salitang paglapastangan sa Diyos. Pareho lang. Kasi bakit? Kasi yung taong ito, kung sino man yon, ginawa yun ng Diyos sa wangis niya. Hindi yun mas magaan. Pareho ang bigat nun. Hindi ko naman nilapastangan ng Diyos, yung tao lang na yun ang nilapastangan ko. Pareho lang. Kasi ginawa tayong lahat sa wangis ng Diyos. So, yun ay paglapastangan mismo sa Diyos. Kaya ang paninira sa tao ay paninira rin sa Diyos na lumikha sa Kanya. Huwag mong pababawin. Tapos mahalay na salita. Minsan ito yung mga ginagamit ng marami. Normal na. Para lang magpatawa. Di ba? Television. Nagpapatawa. Mahalay. Yung mga kabastusan na lumalabas sa bibig. Parang normal lang. Part ng comedy. Hindi lang ito tungkol sa pagmumura. Kahit na anong maruruming usapan, kasama nito. Pagsisinungaling, alam niyo yung pagsisinungaling. So anong sinasabi natin dito? Ganito mo. Tignan. Ganito natin tignan ang kasalanan. Hindi yan kahinaan lang. Hindi yan pagkakamali lang. Yan ay kaparu-parusa sa mata ng Diyos. Yan ay nakaka-offend mismo sa Diyos. Hindi lang tayo nakaka-offend ng tao, nakaka-offend natin, higit sa lahat, ang Diyos. So, ano ngayon ang gagawin natin? Anong gagawin natin ngayon? Bigyan ko lang kayo ng example or mga halimbawa na po pwede natin gawin. Una, patuloy mong alamin ang pamantayan ng Diyos. Huwag pamantayan ng tao. Huwag pamantayan mo. Pamantayan ng Diyos. Panginoon, tama ba to? Ito, mali.
Malinis ba to? Ito marumi? Anong masasabi mo tungkol dito? Alamin mo ang pamantayan ng Diyos. At siyempre, nalaman mo na kung ano yung pamantayan ng Diyos. Pangalawa, kilalanin ang kasalanan sa buhay mo. Kaya mo aalamin ang pamantayan ng Diyos para makita mo ano ngayon sa pamantayan mo na to, yung pag tinignan ko yung sarili ko, kasalanan pala. Kasalanan pala to. Kilalanin mo yon. Hindi mo lang sasabihin na, okay, kasalanan pala yon. Thank you, Lord. Hindi. Kilalanin mo pagkatapos, kumilos ng may determinasyon at disiplina para patayin ang kasalanan. Huwag mo nang ipamuhay. Huwag mo nang subukan. Kahit isang hakbang, huwag na. Pag meron kang makita, tukso, talikod agad. Layo mo na. At syempre, uli, kung ikaw, Kristiyano ka na, gusto ka na ng buhay mo kay Kristo, alalahanin mo kung sino ka na ngayon. Alalahanin mo kung sino ka na ngayon. Binago ka na ni Kristo. Hindi natin binago ang sarili natin. Si Kristo ang nagbago sa atin at patuloy niyang ginagawa yon sa atin hanggang ngayon. Patuloy ang trabaho niya. Hindi lang yung kanyang kamatayan ay nagpatawad sa ating mga kasalanan, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay may kapangyarihan para tayo ay makahindi sa mga kasalanan ito. Na patuloy na bumabalik-balik at nais tayong pabagsakin, nais tayong palayuin sa kalooban ng Diyos. Again, sino sa atin, bilang conclusion, sino sa atin ang hanggang ngayon nagtatago ng kahit na ano? Mula sa Diyos, sinusubukan mo, mula sa asawa, mula sa magulang, mula sa mahal sa buhay, mula sa kahit na kanino. Meron kang tinatago. Huwag mong hintayin na yung pag-aalaga mo na yan sa kasalanan yan ay isang araw magbagsak sa iyo ng galit ng Diyos. Ngayon pa lang, hingiin mo na ang awa ng Diyos. Ngayon pa lang, salubungin mo na ng pagpapakumbaba ang Diyos. Ngayon pa lang, hanapin mo na ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At para sa atin, mga niligtas na ng Panginoon, kung meron din ganong aspeto sa atin ng pagtatago, nariyan ang patuloy na awa rin ng Diyos sa atin. Nariyan ang patuloy na grasya ng Diyos upang tayo ay panumbalikin. Kagaya ng panalangin ni David, Lord, restore the joy of my salvation. Ipanumbalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Tulungan mo ako na nitignan, itrato ang kasalanan sa tanging paraan na meron ka. Wala nang iba. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil hindi po namin opinion itong mga bagay na ito. Maliwanag po ito, Panginoon, nagabay ninyo sa amin para makita namin anumang bahid ng kasalanan na patuloy naming maaaring kinakasiyahan na gawin, kinakasiyahan na ipagpatuloy. At tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba sa harapan po ninyo. Nauna naming saliksikin ang aming mga sarili, hindi ang iba. Hindi ang ibang wala rito, kundi ang aming mga sarili mismo na nakarinig ng mensahe mong ito,
bilang tanda ng inyong awa sa amin, bilang tanda ng inyong kagandahang loob upang kami ay hindi mapahamak, upang kami ay maipanumbalik sa matamis na relasyon sa iyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Kung sa tingin man namin ay malayo ang aming mga iniisip at nagagawang kasalanan sa mga listahan na nakita namin, Panginoon, kasalanan pa rin ito. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na tanggapin ang pangangailangan ng inyong awa, ng inyong kapatawaran, ng patuloy na kapangyarihan ng inyong anak na si Jesucristo, ng banal na Espiritu, upang kami ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, ito ang natatanging dapat na pagtrato namin sa kasalanan. Wala nang iba. Ano man po ang tingin sa paligid namin, ano man po ang tingin ng mga mahal namin sa buhay, ano man po ang pananaw ng lahat na nasa paligid namin, manatiling ganito, ayon sa salita mo, ang aming pamantayan, upang kami ay patuloy na makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo rin po ang lingkod po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging masunurin kami sa iyo. Napiliin namin, makita namin ang higit na kagalakan na dulot ng pagsunod sa iyo. O Panginoon, ibigay mo sa amin ito. Ito po ang panalangin namin. Ito po ang panalangin ko, Panginoon. Gawin mo ito dito sa iglesia mo, dito sa Alaminos, sa Guiding Light Alaminos, na ganito ang aming paningin sa kasalanan at sa mga nagkakasala na alam namin sa ganitong paraan. Huwag namin kalimutan na kami ay sa kahit na anumang paraan na buhay sa ganitong paraan, malayo sa iyo, hiwalay sa iyo, walang pakialam sa iyo. Hindi mas mabigat ang kasalanan nila kaysa sa kasalanan namin. Pare-pareho kaming nararapat mong parusahan. Ngunit sa awa ninyo, hindi mo iyon ginawa. At patuloy mo iyong pinipigil na bumagsak sa nagpapatuloy sa kasalanan. Ngunit may panahon na mararanasan namin ito. Huwag po namin, Panginoon, imbitahan ang iyong galit. Kundi layuan namin ito at lumapit kami sa iyo na makapagliligtas sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo para ipaalam sa amin ito, para paalalahanan kami sa ganitong paraan. Sa iyo, Panginoon, ang patuloy na paghahari sa buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Wala po muna tayo ngayong sharing time. Pero salamat po sa inyong pagparito at sumayin niyo po ang patuloy na paggabay ng Panginoon. God bless you.